Hi, welcome sa Bling 0.1 Channels. Ang mabangis na tiktik sa albay. Isinulat ni Bling de la Peña. Tandarora, Ginobatan, Albay taong 1972. Ako si Dana Marie Bonaobra Caceres. Ito ang karanasang hindi ko kailanman malilimutan, isang bangungot na nangyari sa mismong buhay ko. Taong 1972 noon, at ako'y 5 buwang buntis sa aking panganay. Bata pa ako, nasa 23 taong gulang, at sinasabing maganda raw, maputi, mahaba ang buhok, at may matang tila laging nagtatago ng lungkot. Nagbakasyon ako sa Tandarora, Ginobatan, Albay upang magpahinga. Iyon ang payo ng aking ina. Sa probinsya ka muna, Dana. Malinis ang hangin doon. Makabubuti sa bata. Hindi ko alam na sa lugar na iyon, may mga matang nakabantay, hindi tao, kundi mga nilalang na sa gabi lamang nagpapakita. Ang bahay na tinuluyan ko ay lumang bahay na nipa, nakatayo sa gilid ng bukirin. Sa likod nito ay kakahuyang laging nababalutan ng hamog tuwing dapit hapon. Tahimik sa umaga, ngunit pagsapit ng dilim, tila may sariling hininga ang paligid. Ang hangin ay mabigat, parang may dalang bulong. Noong unang gabi, inisip kong normal lang ang kaba ng isang buntis sa bagong lugar. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa kakaibang tunog. Tunog ng tik-tik-tik na tila nagmumula sa bubungan. Akala ko'y daga lamang o sanga ng puno. Pinilit kong matulog muli, ngunit may malamig na pakiramdam na gumapang sa aking batok. Hinawakan ko ang aking tiyan. Biglang sumipa ang aking dinadala, malakas, parang may kinatatakutan din siya. Kinabukasan, tinanong ko ang matandang kapitbahay na si Aling Rosa tungkol sa tunog na iyon. Bigla siyang namutla at napahawak sa aking braso. "Buntis ka pala, Hija." Mahina niyang sabi. "Huwag kang lalabas ng gabi. At huwag kang matutulog ng walang bawang sa ilalim ng unan." Doon ko unang narinig ang salitang tiktik sa lugar na iyon. Sinabi niyang may mga aswang daw sa Tandarora, mga nilalang na naakit sa buntis at sa dugo ng sanggol. Hindi ako naniwala. Lumaki akong nakarinig ng mga kwento, pero hindi ko akalaing totoo ang mga iyon. Hanggang sa ikalawang gabi. Habang ako'y nakahiga, muling bumalik ang tunog, mas malinaw na ngayon. Tik-tik-tik kasabay ng pagaspas ng hangin. Biglang may aninong dumaan sa dingding kahit sarado ang bintana. Nanigas ang buong katawan ko. Narinig ko ang mahabang buntot na humagod sa bubungan. May mabigat na bagay na gumapang sa ibabaw ng nipa. Parang may mga kuko itong dumidiin, dahan-dahan, sinasadya. "Dana, may bumulong." Hindi ko alam kung panaginip iyon o guni-guni, ngunit malinaw kong narinig ang aking pangalan. Sa takot, hindi ako makagalaw. Ramdam kong may malamig na hangin na pumasok sa silid kahit walang bukas na pintuan. Bigla, may itim na parang bangkumot na tila lumusot sa kisam. Doon ko nakita isang aninong may puting mata, walang itim mata, nakadapa sa itaas ng bubungan. Isang malaking itim ibon ang dumungaw. Naisip ko kung dalawang nilalang ba ang pumasok, naisip ko agad na tiktik ito. O isang aswang. Kung aswang man iyon, dumaan ang aswang sa loob mismo ng bahay. Hindi siya pumasok bilang laman, kundi bilang isang anino, ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Umalingaw ang tiktik sa loob ng aking ulo, parang mismong utak ko ang tinutuka. Napahiyaw ako. Nagtulog-tulugan ako at nakikiramdam. Panay naman ang alolong ng aso sa malayo. Owu, owu. Na tila ba may nakikita itong isang maligno o masamang elements sa labas. Naninigas ang katawan ko sa takot, sabi ko bukas na bukas din pupunta kami sa albularyo. Kinabukasan, pumunta nga kami sa isang albularyo. Sinabihan niya akong may 3 aswang na umiikot sa lugar, at isa raw sa kanila ay tiktik na babae. Minarkahan daw nila ako, ang aking amoy, ang aking dinadala. Kinabukasan, pumunta nga kami sa isang albularyo. Sinabihan niya akong may 3 aswang na umiikot sa lugar, at isa raw sa kanila ay tiktik na babae. Minarkahan daw nila ako, ang aking amoy, ang aking dinadala. Binigyan niya ako ng isang bato at lanahan, pangontra daw iyon, at pinayuhang huwag mag-iisa tuwing gabi. Ngunit kahit may kasama na ako, patuloy ang mga dumadalaw. Sa ikatlong gabi, nakita ko na sila. Sa liwanag ng buwan, may 3 figurang itim sa bubungan. Ang isa'y baluktot ang likod, ang isa'y mahaba ang dila na tumutulo ang laway, at ang huli babae. Mahaba ang buhok niya, at ang tiyan niya ay tila walang laman.
Tumingin siya sa akin at ngumiti, isang ngiting walang ngipin, ngunit puno ng laway na bumulwak mula sa bibig niya. Muling dumaan ang isa sa kanila sa loob ng bahay. Dumaan sa kisame, sa dingding at huminto sa tabi ko. Narinig ko ang mahinang ungol nito habang inilalapit ang mukha sa aking tiyan. Sa akin ang bata, bulong niya. Biglang uminit ang batong binigay sa akin ng albularyo at ang lanahan ay malakas na bumula. Biglang natakot ang itim na nilalang sa pagkulo ng lanahan at sa pag-init ng batong buhay. Ngunit sa bubungan, nagwala ang iba pa. Kumalabog ang nipa, parang gustong gibain ang buong bahay. Sa takot ang mga kasamahan ko sa bahay ay tumakbo palabas habang sumisigaw ang mga kapitbahay ay nabulahaw na rin namin at nakaramdam din sila na may mga nilalang sa taas ng bahay namin kaya may dala silang mga patalim, laya puro sila mga kababaihan. Sabi ko sa sarili ko uwi muna ako sa Maynila kaya nagpaalam na ako sa mga kasamahan ko sa bahay at sinabi kong bukas din ay aalis na ako rito sa Tandarora. Umalis ako ng Tandarora ng mga alas 4 na ng hapon, ngunit kahit lumayo ako, dala ko pa rin ang alaala ng mga gabing iyon. Ngayon, tuwing madaling araw, kapag nakaririnig ako ng tik-tik-tik, hinahaplos ko ang aking anak, buhay, ligtas, at nagpapasalamat na hindi siya nakuha. Dahil alam ko, hindi pa tapos ang mga tik-tik ng Tandarora. At minsan, bumabalik sila, lalo na kapag may buntis na nagbabakasyon sa lugar na iyon. Ngunit lumipas ang 2 araw. Akala ko noon, sapat na ang pag-alis ko sa Tandarora para matapos ang lahat. Mali ako. Dahil kapag minarkahan ka na ng mga nilalang na yon, lalo na kapag buntis ka, hindi basta-basta napuputol ang ugnayan. Pagkalipas lamang ng 2 gabi mula nang umalis sana kami, pinilit kaming bumalik. Biglang nagkasakit ang tiyuhin kong naiwan sa bahay, nanigas ang katawan, namuti ang mata, at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ko. Si Danah bumalik siya, dala niya ang bata. Alam kong kasalanan ko yon. Alam kong may kapalit ang pagtakas. Kaya bumalik ako. Noong gabing iyon, mas madilim ang Tandarora. Walang buwan. Ang hangin ay mabaho, amoy bulok na karne at dugo. Pagsapit ng alas 11, biglang tumahimik ang buong paligid. Walang kuliglig. Walang palaka. Parang pinatay ang kalikasan. Doon ako kinabahan. Habang ako'y nakahiga sa silid, naramdaman ko ang pagbigat ng bubungan. Hindi na ito basta pagaspas, may gumagapang, gumugulong, at parang may hinahampas na karne sa ibabaw ng nipa. Narinig ko ang pagkalas ng mga hibla ng bubong. Biglang may napunit sa taas ng bubongan. May punit na nabuo sa kisame. Isang mukha ang sumilip. Baliktad ang ulo niya, ang baba nasa itaas, ang noo nasa ibaba. Bukas ang bibig hanggang dibdib. At sa loob nito'y may gumagalaw na parang uod. Tumutulo ang laway na kulay itim. Isa siyang tik-tik. Hindi na siya nagkubli. Diretso siyang bumaba. Dumaan siya sa loob ng bahay, hindi sa pintuan, kundi sa mismong kisame, parang usok na may laman. Nang bumagsak siya sa sahig, narinig ko ang tunog ng nababasag na marupok na kahoy. Tumayo siya ng paurong. Biglang humila ang aking tiyan. Napaluhod ako sa sakit. Ramdam kong may humihila mula sa loob, parang may kamay na kumakalmot palabas ng aking sinapupunan. Binubuksan na namin. Ungol ng nilalang. Matagal na naming inaamoy ang tiyan mo eh. Biglang may tumawa sa labas. Isa pa. 2. 3. Sa bintana, nakita ko ang isang aswang na babae, hubad ang kalahating katawan, laway na lawa na kalaylay ang suso, at ang tiyan niya'y nakabukas na parang sugat. Sa loob nito'y wala, itim na hukay lang. Sa amin ang dugo, sabi niya habang dinidilaan ang hangin. Sinubukan kong gumapang palayo, ngunit biglang may humawak sa aking mga paa. Mula sa ilalim ng sahig, may mga daliring mahahaba, may kuko, at nababalutan ng uhog. Hinila nila ako pababa. Nakita ko ang sahig na parang huminga, bumuka ang mga tabla, at sa ilalim nito'y may mga mukha. Mga batang walang mata. Mga sanggol na nakanganga. Hindi sila nailigtas, bulong ng mga boses. Pero ang sayo sariwa. Sumigaw ako ng dasal, lahat ng alam ko. Ama namin. Aba Ginoong Maria. Kahit mga salitang hindi ko na maalala kung kanino galing. Biglang umilaw ang buong bahay. Ang lanahan na suot ko'y pumutok, at sa pagkalat na yon, nakita ko ang tunay nilang anyo. Hindi sila hayop. Hindi rin tao. Sila'y parang mga bangkay na tinahitahi.
Naglalaway ang bibig at ang mga paa ay paa ng kambing, mukha ng isang baliw na babae at ngipin ng buhaya. Ang isa sa kanila'y may nakasabit na pusod sa leg, hindi kanya. Ang tiktik sa harapan ko'y biglang sinubsob ang ulo sa aking tiyan. Narinig ko ang tunog ng paggangat-ngat, parang ngipin sa kartilago. Naramdaman ko ang pag-agos ng dugo sa loob ko. Sumigaw ako hanggang sa mapunit ang lalamunan ko. Sa huling sandali, narinig ko ang sigaw ng albularyo sa labas. May sinunog siyang kung anong halamang singaw. Umalingasaw ang amoy ng asupre at dinurog na bawang. Nagwala ang mga aswang. Ang isa'y nasunog ang pakpak. Ang isa'y naputol ang buntot. Ang babaeng aswang ay naghiwa ng sariling tiyan at inilabas ang itim na laman nito habang humahagulgol. Umatras sila hindi dahil takot, kundi dahil hindi pa kabilugan ng buwan. Bago tuluyang maglaho, lumapit ang tiktik at idinikit ang noo sa aking tiyan. Babalikan ka namin. Bulong niya. Kapag mahina ka na. Nagising ako sa umaga, babad sa dugo, buhay, at himalang buo pa rin ang aking anak. Ngunit simula noon, may marka na sa aking tiyan, hugis kuko. Hindi na ito nawala. Ngayon, tuwing gabi, kapag umuulan at walang buwan, naririnig ko pa rin ang tik-tik-tik sa bubungan. At alam ko, hindi pa tapos ang laban. Pero noong nagpasya akong manirahan sa Maynila, hindi na ako nakakarinig ng tik-tik sa tuwing nagbabakasyon na lang sa bawat probensya doon ako nakakarinig ng tik-tik. Yan lang po mga kaibigan. Hindi po sa akin ang kwento po na yan mga kaibigan. Pinalaya ako ng aking pagsusulat, sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa, alias E. Hanggang sa next video mga kaibigan. Ang mga pangalan, lugar, petsa, taon at pangyayari ay detalyadong nakahayag sa kwento, tanging ang may akda lamang ang may karapatan. Plagiarism is a crime. Republic Lead N. 8,273. Ley prescribing NIA Intellectual Property Code then establishing NIA Intellectual Property Office, providing care powers then functions, then other purposes.